Hello, hello. Batiin ko lang po ng isang maligayang Pasko ang aking pong nanay Gloria at tatay Robert Ricarte ng Batangas City. Na po. Ay yan po yung pangalawa ko pong magulang kasi ninong at ninang po namin yan sa kasal. Na po, na tinuturing ko na talaga pong magulang kasi wala na po akong ama't ina. Na po, na napakabait po niya ng mag-asawa na yan na amin pong matagal na hindi po nadadalaw, no? Kaya ako po humihingi ng pamanhin, nanay, tatay, sa hindi namin pagpunta sa inyo, dala po nang nagkaroon tayo ng sulirin sa pandemya. Na po, hayaan nyo po, pagka medyo malakas na po ang inyong inaanak na si Anita, dadalaw po kami sa inyo. Namimiss na po namin kayo bilang aming mga magulang. Maraming salamat po sa pinadaman niyo po sa aming pagmamahal na po bilang aming pong ninong at ninang sa kasal. Na po, maraming po salamat at patuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng lakas ng katawan. Bagamat alam ko na may edad na po kayo at talaga po naman nakita ko yung sipag at tiyaga sa inyong pong pagninegosyo. Kung ako lang po ang talagang masusunod, Nanay, Tatay Robert, Nanay Gloria, ako na lang po maghahanap buhay para ikangay matulungan kayo. Kaya lang po, malayo kami, dito po kayo sa Maynila at kayo sa Batangas. Dinasama na lang po namin kayo sa dasal na bigyan pa kayo ng Panginoon ng lakas ng katawan at ilayo sa lahat po uri ng karamdaman. Maligayang Pasko po, Nanay at Tatay Robert Ricarte. God bless po at kami po'y dadalo dyan po sa inyo. Pupunta po kami dyan para ikangay masulyapan muli ang inyong pong kalusug at kalakasan bilang aming mga magulang. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-uulat. No po, yung pong sulirin natin po sa West Philippine Sea, no? Nangangailangan daw po ng bagong solusyon ayon po sa ating Pangulo na si President Bongbong Marcos. Na po. Ginit po ni Pangulong Presidente Marcos Jr., no? Ferdinand Marcos Jr. na panatili ang kapayapaan at pagsunod sa batas ng kaayusan ay manatiling pundasyon ng dayuhan patakaran ng Pilipinas sa gitna po ng lumalalang geopolitical tension sa Asia, no? Talaga po napakataas ang tension niyan, no po. Dala po ng sunod-sunod ng pangaharas na ginawa po ng China, no po. Sa panayam po ng media sa Tokyo, Japan, binigyan diin ni Pangulo na magpapatuloy ang bansa sa pagtatatag ng malalakas na pagkakaibigan sa mga kaalyado na kapareho nito ng pananaw. Aniya, ang magiging agresibo ng China ay nagdudulot po sa tunay na hamon sa mga kapitbahay nito sa rehiyon. Sa usapin naman ng umiiral na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na kanyang inilarawan bilang trahedya, sinabi po ni PBBM na wala sa mundo ang naglanais na magsimula ang bagong alitan, lalo na po sa Asya. Dinagdag po ni Pangulong Marcos na ang bagong problema, ito ay nangangalan ng mga bagong solusyon at laging bukas ang Pilipinas sa idea ng paghanap ng bagong solusyon. Binanggit din po ng Pangulo na lumalawak ang ugnayan ng Pilipinas at Japan na itinuturing niyang napakagandang halimbawa ng evolusyon. Matatandaan ang Pilipinas ay naging unang benepisyaryo ng Japanese Official Security Assistant OSA. Si Pangulong Marcos ay nasa Japan para dumalo sa ASEAN-Japan Comprehensive Summit. No po. At sabi nga rin po, China handang ayusin. Ayon po sa China, ang pagkakaiba ng posisyon ng China at Pilipinas sa South China Sea ay sa pamamagitan po ng dialogo at konsultasyon. Pilipinas naman po ay kailangan mag-isip ng mga bagong idea, bagong hakbang sa pakikitungo sa China sa usapin ng West Philippine Sea.
Yun po, ayon po sa ating Pangulo. No? Dapat po magkaroon panibagong gagawin ng pamamaraan para mas lalo po magkaroon po ng magandang pag-uusap na solusyon. Yung po suli rin sa West Philippine Sea. Hindi po yung pag-aaway, pananakit, panggigipit. Ano po? Yun po yung magkaroon po ng konsultasyon at magkaroon po, magandang dialogo. Huwag po daanin sa init ng ulo, at huwag daanin sa kadasan, karasan, na baka hindi gumanda. No po? Bagos magkaroon po ng isang bagay na ayaw po ng bawat isang tao. Na magkaroon ng masigit na paghihirap na po, nadadanasin ng mga mamamayan. Mas maganda po na marap sa usapan sa isang upuan na mag-uusap para sa pagkakasundo. Patandaan po natin, hindi po dapat daan sa init ng ulo. Kasi po, marami na rin pong sa katotohanan, marami na rin pong Pilipino ang nasasaktan dahil sa pangyayari na ginagawa ng China. Pero as long meron pa rin po na mga Pilipino na talaga pong nagtitiis pa rin po, no? Na wag humantong sa sakitan na nangyayari po sa West Philippine Sea. Okay tandaan po natin, pagdasal po natin yan na sana magkaroon ng solusyon para po sa pagkakasundo. Hindi po para po magkaroon po ng higit pang masasakit, magkasakitan at magkaroon po ng bagay na hindi po mas maganda na magkakaroon po ng ikangay digmaan. Wala po sa isip ng bawat isa na hahantong ito sa kaguluhan. Mas maganda mag-usap para sa kalakalan, pagbibigayan, kung anong solusyon, mas maganda. Tandaan po natin, wala pong bagay na hindi po nagaganap basta diyan po natin sa pagdadasal. No? Na sana'y gabayan tulungan ang ating Pangulo, nabigyan pa ng karagdagang alam at lawak ng pangunawa para mabigyan ng solusyon yung posibilidad natin dyan sa West Philippine Sea. Sa mga Chino naman, sana'y matuto naman kayo sumunod sa pinag-uutos ng batas na huwag niyong angkinin yung South China Sea. Pagkat dyan po sa lugar na yan, dumadaan na lahat po ng mga kalakalan, yung mga barkong malalaki kasi iba't iba pong galing iba't ibang bansa. No? Na dyan dumadaan para po sa kalakalan. Huwag niyo pong angkinin yan pagkat yan po hindi sa inyo, kundi yan sa pangkalatan. Okay Ito po, lalaking kelot na po, umihi sa harap po ng istasyon ng pulis. Nagpakita pa na hindi dapat ipakita yung ari sa Lady Cup. Nako po. Arestado ang isang lalaki na umihi sa harap ng police station at napakita pa ng ari sa isang babaeng pulis. Na po. Ay, nako, ito po yung naganap sa Taguig City. Sa ulat, hinuli po ng 20 anyos na lalaki sa kanto po ng 7th Avenue at 26th Street sa Bonifacio Global City nang ireklamo ng babaeng pulis dahil po sa pag-ihi sa harap mismo ng istasyon. Ang tapong police station mismo, ihiya mo sa harap. Naku, patega. Bukod sa babaeng pulis, kita rin na mga dumadaan sa lugar ang pag-ihi ng lalaki sa pabulikong lugar. Kita po sa kuha ng CCTV, the behavior is not only violated public decency but also show a complete disregard for authority and disrespect towards law enforcement. Ayon po sa pulisya. Naharap po sa reklamong grave scandal and disobedient to person of authority ang lalaking kasalukuyan na nakadetini. Siguro dala po ito ng kalasingan na po at hindi na po nakuha. No? Kasi po, minsan ang tao pagka sobrang lasing. No po. Kaya nga po sa mga tao nga mahilig uminom, lagay niyo po sa tiyan ang iniinom. Hindi sa ulo at minsan nawawala kayo sa wisyo. No? Kawawa naman, kagaya niyan.
harapan mismo ng istasyon ng pulis. Pinakita mo pa yung, ay lako, ano ka ba lang ngayon? Malaking kahihiyan. Excuse. Ay yung kinaharap at ikay makukulong. O, tanda po natin yan. Pag umiinom, iwas po. Okay, ha? Ay, shoutout po tayo kay Kuya Chat Velasquez, Hasi Boys, na si Sir Dance Tunel. Oo nga, medyo nakakaramdam na rin ako ng dala siguro ng puyat. Ano? Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Ang oras natin ngayon ay alas 12:26. Medyo tumagal kasi po nagkaroon po tayo ng technical dito po sa ating studio. Kaya humihingi po ako ng paumanhin na po. Pero ituloy ko na lang po ito ang aking pag-uulat. Dalawa na lang po ang aking ulat sa hapong ito. Hapon na po. Ano po? Pulis nanutok ng Galax officers arestado. Ano po? Kulong isang pulis na manutok ng baril sa isang Calax Cavite Laguna Expressway officer na nagtangkalang umawat sa pagtatalo na sa mismong expressway sa barangay Bigatu bilang Silang Cavite. Ano po? Ang naaresto ng pulis na tinutukoy si alias Mantela, 47 anyos, nakatalaga po sa Regional Special Operation ng Group National Capital Region Police Office RSOG NCRPO at residente po ng barangay Sanja Mayor Tansa Cavite ay nireklamo po ng isang Christian Parungaw Galion, 32 anyos, Galax officer ng barangay Dita Santa Rosa, Laguna. Sa ulat, alas 3:15 ng madaling araw nang maganap ang insidente sa may Calax entrance exit ng barangay Bigat 2, Silang, kung saan bigla manong dumating ang suspect. Okay. Shoutout muna po tayo. Ay, nako. Lalo na sa ano yan, baka sa 25. Ano ba, PLDT? Ano ba, PLDT? Ganyan nilang ba talagang kababoy ang inyong mga net? Paputol-putol? Paano kami mag-uulat ng maayos, maganda? At maganda naman kami magbabayad sa inyo. No? Sa lahat po ng mga gumagamit ng PLDT, ganyan po ang inyong serbisyo. No? Sana ayusin nyo naman. Di ba kayo nahihiya sa mga gumagamit ng iyong PLDT? Kahit ano naman yata ang reklamo sa inyo, kung kakapal na pader ang inyong mga mukha, hindi nyo naman yata gagawin. No? Lalo na siguro sa darating na Kapaskuhan, mas lalo bang baka walang magamit na net. No? Lalo yung mga tumatawag sa abroad, no? Para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga minamahal sa buhay na babatiin, no? Kung ganyan ang net nyo, nako, kawawa naman yung mga consumer, no? Na gumagamit ng PLDT. Ano kaya meaning ng PLDT? Long term? Short term? O walang term? Nakakaya kayo, PLDT? Balihasa, kayo lang ang net, no? Pero kung mayroon pang iba na talagang maganda ang kailang mga network, siguro mga karamihan sa inyo, mga gumagamit, lilipat ng iba. Kasi putol-putol, no? Pero putol-putol din ba ang pagbabayad ng mga gumagamit ng PLDT? Hindi. Hindi makipapayag na putol-putol din ang babayad sa inyo. Gusto niyo ba
yung 100 pesos, gagawin 20 muna. Sa susunod na linggo, 20 uli. Kasi kami pang nag-uulat, putol-putol, kawawa naman. Paano ang resulta magiging pang-uulat namin kung ganyan ang inyong mga ginagawa? Kaya PLDT, please, gawa nyo ng magandang inyong pong kumpanya para po sa mga consumer na gumagamit po ng PLDT. No? Ayusin nyo naman, nakakahiya. Ang laki-laki ng kumpanya nyo, PLDT. Tapos yung pong network na ginagamit ng mga tao, no? Hindi po nagiging maayos. Okay, ito po, ulitin na po natin, no po, yung pong pulis na nanunutok, no po, sa Calax officer arestado, no po. Inarest ng pulis ang tinutukoy na si Alias Mantella, 47 anyos, nakatalaga po sa Regional Special Operation Group ng National Capital Region Police Office, RSOG, NCRPO, at residente po ng Barangay Sanja Mayor Tansa, Cavite, ay nireklamo po ng isang Christian Parungaw, Galeon, 32, Calax officer ng Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna. Sa ulat po, alas 3:15 ng madaling araw ng mga naganap ang insidente na may Calax entrance exit ng Barangay Biga 2 Silang, kung saan bigla umanong dumating ang suspect at kinumpronta ang kalipin na yung partner nitong nakilalang si Mary Ann Gadil na sa tunggulang at leadyguard ng Calax Toll Plaza. Dahil po sa nakitang pagtatalo, sila Mantilla at Gadil ay agad nilang pinuntahan si Galeon upang umawat. Pero imbis na tumalima, nagalit umano ang pulis at binunutan nito ng baril at tinutukan si Galeon. Gantuting, nako po. Humingi po ng tulong si Galeon sa pulisya at naaresto si Mantilla. Nakumpiska kay Mantilla isang Glock 17 caliber 9mm SN SAF 777 na kargado ng magazine na may 15 bala. Patay kang bata ka. No? Pulis, nanutok ng baril. Ako, malamang ang mangyayari sa iyo, matanggal ka sa serbisyo. Binubunot ang baril, pinuputok pagka kinakailangan. Pero itututok mo sa tao na wala namang kasalanan, dahil sa init ng iyong ulo, dahil sa iyong girlfriend, no? Napagdiskita mo pa yung maawat. Ngayon, nahaharap ka sigurado sa mga kaso na mas mabigat pagkat ikay otoridad. No? Meron kayong batas, meron kayong sinusunod, no? Bilang pulis na protektahan ang mga mamayan. Hindi yung magkaroon ng takot ang mga mamayan sa mga kapulisan. Marami na pong problema. Sa pulis, dagdag ka pa sa problema ng kapulisan. Sana mga pulis na ganyan, hindi na po dapat maging pulis yan. No? Dapat tinatanggalan na po yan ng tsapa, no? Tinatanggal na po sa hanin ng kapulisan. Pagkat hindi po yan nagiging modelo. Kasi dapat ang pulis na magiging huwaran dapat. Titignan ng mga tao na may dangal, ika nga'y nakataas ang noo na sinasabi, pulis yan na handa kaming ipagtanggol sa mga bagay na hindi maganda. Kaso nga, pulis ka, gumawa ka rin sa hindi magandang bagay, sinisira mo yung buong kapulisan. No? Kasi dala-dala mo yan May dala kang tsapa. No? Katunayan, otoridad ka. May dala kang baril. Otorisado ka. Pero yung baril ng pulis, ginagamit lang yan pagka talagang ikay nagigipit. Pero kung ikaw manggigipit, iba na po yan kasi pangharas na yan at pagiging masyado kang abusadong pulis. Ano? Lalo na ngayon, magpapasko. Gusto mo bang Paskong-Pasko, ang regalo sa iyo, ilipat ka, tanggalin ka sa iyong pwesto, tanggalin ka sa pagiging pulis.
Kawawa naman ang iyong pamilya. Ingat-ingat sa lahat po ng mga kapulisan, hindi porket pulis tayo, no? Otorisado tayong manutok ng baril sa ating kapwa. No po. Yan po ay binubunot ng pulis pagkakailangan at magagamit kung talagang kailangan. Dala ng kagipitan o kaya siya ay maaring masaktan. No? Kaya tanda po natin, lagi po tayong maging mahinahon, mag-isip na ang baril ay po yung pamproteksyon natin. Hindi para gumawa ng bagay na hindi maganda. Muli dalawang araw lang po ang Pasko na. Po. Mamayang gabi, huling araw ng Simba Misa de Gallo. Po. Salamat at mabubuo namin ng pagsimba, no? Ng 9 na araw ng Misa de Gallo. Yan po ay taunan ginagawa. Sana po ay tuloy-tuloy hanggang sa patuloy na malakas malusog ng aming pangatawan na magampanan namin yung pong taunang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Muli, ang nilipod likod, Dance to Nilang Sulyap, ay bumabati po sa inyo ng isang maligayang Pasko sa lahat po ng Pilipino na po, na sama-sama tayong magdiwang ng isang masaya at maligayang Kapaskuhan. Para po sa mga kabataan na magmamano sa kalunilang, sana'y maraming maibahagi sa inyo, maibigay tulong sa inyo na ikangay maiabot nyo rin sa mga magulang nyo. Ang inyong lingkod, Destiny na Sulyap, at muli nagpapalang pasamantala at muling babalik sa Lunes, na po, araw ng Kapaskuhan, upang makita natin kung ano pong kaganapan sa araw ng Pasko. God bless po sa lahat.